Mga Biblia sa Mga Gawa, chapter 23. Mga Gawa, chapter 23. Mga Gawa, chapter 23. Pero babasahin natin kasama po yung verse 30 ng chapter 22 hanggang verse 5 ng chapter 23. Pero mamaya na po yan. Pakihanda lang po ang ating mga Biblia. Okay, let's start. Nitong mga nakarang araw po, may nakita akong isang pastor na bibigyan kong pangalang Pastor A. Okay? Meron siyang podcast at nagbigay siya ng critique or ano ba, yung parang comment patungkol sa preaching ng isang pastor din. Tatawagin ko siyang si Pastor B. Okay? Yung preaching ni Pastor B ay, yun nga po, na kini-critique ni Pastor A ay patungkol sa ebanghelyo at kaligtasan at katotohanan ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Yun yung preaching ni Pastor B, no? Ngayon, yung punto po ni Pastor A, yung nagbibigay ng critique or komento, ay nagiging dangerous daw yung paraan ng pagpresenta ni Pastor B ng kaligtasan at ng assurance ng kaligtasan. Kasi, sabi niya, sa halip na magkaroon daw ng kaginhawaan, yung nakikinig, ay nagdudulot daw ito ng takot, no, sa mga nakikinig. Ang punto niya ay ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, which is tama po ang punto ni Pastor A. Okay? At wala po akong problema doon. Ang nagiging problema ko lang po ay dahil pinupunto ni Pastor A na si Pastor B daw ay nagtuturo na ang kaligtasan ng isang tao ay nakafocus daw sa performance ng tao. Okay? Well, tama siya na hindi dapat ganon. Hindi dapat nakafocus ang kaligtasan ng isang tao sa kanyang mga gawa o kanyang mga performance. Pero, ang problema ko po kay Pastor A, nakasunod pa kayo? Ang problema ko kay Pastor A ay hindi niya nakikita na ang punto talaga ni Pastor B ay hindi kaligtasan sa pamagitan ng banal na buhay. Hindi yun yung punto ni Pastor B. Kundi, ang punto ni Pastor B ay ang tunay na pananampalataya ay may kasunod na banal na pamumuhay. Yun yung punto ni Pastor B. Well, ang punto ni Pastor B ay maraming mga nagsasabing sila daw ay nananampalataya kay Kristo, pero namumuhay naman sila ng walang pinagkaiba sa mundo. Yun yung punto ni Pastor B. At kahit ako, masasabi ko na ito ang palagi ko ding binibigyang diin, no? Dito sa atin. Kasi ayaw ko po na ganon ang bawat isa sa atin. Na nagsasabing nananampalataya, pero di naman nakikita sa buhay. Well, just to be clear, wala akong kinakampihan sa dalawa. Although favorite preacher ko si Pastor B. Wala akong kinakampihan sa dalawa, pero gusto kong makita ninyo na parehong mahalaga ang punto nilang dalawa. Okay? Una, ang katotohanan na tanging kay Jesus lamang talaga maliligtas ang isang tao. No doubt, tama po doon si Pastor A. Okay? Maliligtas lamang ang isang tao kay Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Walang kinalaman ng gawa o klase ng pamumuhay ng tao. Okay? Malinaw po tayo doon. At pangalawa, mahalaga din ang katotohanan na ang tunay na mananampalataya ay tunay na mamumuhay ng banal, hindi perpekto, pero tunay na nagbabago. Okay? Hindi natin dapat itong paghiwalayin. Kaya nga, dapat bigyan ng diin ang pareho. No? And very timing, nabasa ko itong post ni Pastor Mike Riccardi, and shinare ko siya sa inyo actually.
Sana binasa nyo. And I would like to repeat what he said. Napakaganda nung kanyang pagkakahayag, no? Sabi niya, ang pagpapabanal, which is sanctification, ang pagpapabanal ay tiyak na sumusunod sa pagpapawalang sala, justification. Okay? Sapagkat ang dalawang pagpapalang ito ay ang dalawang pagpapalang ito ay kapwa nakapaloob kay Kristo, na tayo ay naging iisa na sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Mike Riccardi, hindi maaring na kay Kristo ka para sa pagpapawalang sala, pero hindi na kay Kristo para sa pagpapabanal. Hindi daw pwede yun. Sasabihin mo kay Kristo ka pag ligtas ka, tapos sa sanctification, hindi ka na kay Kristo. No? Kapag pinaghiwalay mo ang dalawang pagpapalang ito, para mong ginagawang kalahating tagapagligtas lamang si Kristo. Isang tagapagligtas na nagliligtas sa kaparusahan ng kasalanan, ngunit hindi sa kapangyarihan nito. Sabi niya, hindi pwede yun. No? Ngunit, kapag pinaghalo mo naman ang mga ito, sabi niya, para mo ring ginagawang ang iyong sarili na katuwang na tagapagligtas. Yun naman yung danger kapag pinaghalo mo. Inaagaw mo ang karangalang tanging kay Kristo lamang nararapat. And nagpatuloy si Mike Riccardi, sabi niya, kapwa sinisira ang ebanghelyo ng paghihiwalay, sinisira ang ebanghelyo ng paghihiwalay sa pagpapabanal at pagpapawalang sala. Pag inihiwalay mo yon, sinisira mo ebanghelyo. At sinisira mo din ang ebanghelyo kapag pinaghahalo ang pagpapawalang sala at pagpapabanal. Dapat silang laging magkasama, ngunit dapat din silang laging malinaw na pinag-iiba. So very well said, no, Pastor Mike Riccardi. Napakalinaw po, mga kapatid. Laging susunod ang sanctification pagkatapos ng justification. Tandaan niyo po yan. Sanctification will always succeed justification. Dahil hindi totoo ang justification ng isang tao kapag wala ang sanctification. Ngayon, hindi totoo yung justification mo kung walang sanctification kasunod. At hindi rin magkakaroon ng sanctification kung hindi muna nagkaroon ng justification. Nakikita niyo yung kahalagaan ng dalawa? At sa ating pagpapatuloy ngayon, makikita natin sa salaysay na ating babasahin na ang tunay na mananampalataya ay tunay na namumuhay ayon sa kasulatan. Sa makatuwid ay hayag ang pagpapabanal o hayag sa kanya ang sanctification. Tayo po'y magsitayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa Acts 22 verse 30 hanggang Acts 23 verse 5. Makinig po kayo at aking babasahin ang salita ng Panginoon. Nang sumunod na araw, dahil sa pagnanais na malaman ang tunay na dahilan kung bakit siya'y isinakdal ng mga Hudyo, ay kanyang pinawalan siya at iniutos sa mga punong pari at sa buong Sanhedrin na magpulong. Pinababa niya si Pablo at iniharap sa kanila. Habang nakatitig na mabuti si Pablo sa Sanhedrin, ay sinabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, ako'y nabuhay ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Pagkatapos, ipinag-utos ng pinakapunong paring si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kanya na siya'y hampasin sa bibig, na magkagayoy sinabi sa kanya ni Pablo, sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing pader. Nakaupo ka ba riyan upang ako'y hatulan ayon sa kautusan? Ngunit ako'y ipinahampas mo ng labag sa kautusan? Nang sinabi ng mga nakatayo sa malapit, nilalait mo ba ang pinakapunong pari ng Diyos? At sinabi ni Pablo, hindi ko alam, mga kapatid, na siya'y pinakapunong pari, sapagkat nasusulat, huwag mong pagsasalitaan ng masama ang isang pinuno ng isang bayan. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon na tayo manalangin.
Panginoon, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo at salamat sa salitang ito na patuloy na uhuhubog sa iyong sa mga tao. Panalangin ko po, Panginoon, na kami po'y maging tapat na mga lingkod na siyang nakikita sa katapatan namin sa iyong kasulatan. Sa biyaya mo, O Diyos, hinihingi namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Now, kung matatandaan niyo po, ang nakaraang tagpo ay ang pagbibigay ng depensa ni Pablo. No? Yung pinag-uusapan natin dito sa Acts is yung pagbibigay depensa ni Pablo. Okay? Sinabi niya kung gaano siya kasigasig noon, no? Nang gaya ng mga umaakusa sa kanya dito sa salaysay na ito. Binigyang diin yon ni Pablo. Isinalaysay niya kung paano siya nagbago. At siya ay nagbago dahil sa pagpapakita, no? Mismo ng Panginoong Hesus sa kanya. At binigyang diin niya na lahat ng kanyang mga ginagawa at lahat ng kanyang mga ipinapangaral ay nanggaling mismo sa Mesaya. At yon ay ang Panginoong Hesus. At nang mabanggit niya na siya ay sinugo din para sa mga hentil, doon naging marahas muli ang mga Hudyo. At sa kanya, kung kaya siya dinala ng pinunong kapitan sa himpilan, upang sana ay siya sa atin sa pamagitan ng paghagupit. Kasi nga hindi malaman nung pinunong kapitan, no? Bakit gano'n na lamang kagustuhan ng mga Hudyo na patayin si Pablo? Ngunit kaya dinala siya sa himpilan upang hagupitin para magsabi na si Pablo, ano ba talagang problema? Ngunit hindi ito natuloy dahil sinabi ni Pablo na siya ay isang Roman citizen. So yun po yung atin pong, doon po tayo nagtapos, no? In verse 29 ng chapter 22. At ngayon, magpapatuloy tayo sa sumunod na tagpo. At kung makikita nyo dyan sa inyong mga Biblia, in verse 30 ng chapter 22, makikita natin dito na nais talagang malaman ng pinunong kapitan. No? Ang dahilan, bakit gano'n na lamang kagusto ng mga Hudyo na patayin si Pablo? So very curious yung pinunong pare. Bakit gustong-gusto talaga nilang patayin si Pablo? Kaya dito sa verse 30, kung titingnan ninyo, binanggit na tinawag niya ang mga punong pare at ang buong Sanhedrin upang magpulong. Yan yung sinabi sa verse 30. Kung matatandaan niyo po, ang Sanhedrin po ang pangunahing ruling council ng mga Hudyo. Ito man ay panrelihiyon or mga issue sa komunidad. So parang ang Sanhedrin ang Supreme Court ng mga Hudyo sa panahong ito. Ngayon, sa ating pagpapatuloy sa chapter 23 verse 1, sinabi diyan sa verse 1, nagsalita si Pablo, no? At lakas loob na sinabi na siya ay may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Now, tingnan niyo po to, yung pagkakasabi ni Pablo, siya ay may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Ano ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya iyon? Ibig niya bang sabihin siya ay perpekto? No? Siya ay walang kasalanan? Well, ibig sabihin po nito ay pinapahiwatig niya na wala siyang nilalabag na kautusan. And take note of that. Ang ibig sabihin ni Pablo sa verse 1 nang sinabi niya na siya ay na siya ay may malinis na budhi sa harapan ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, ang ibig niyang sabihin na siya ay walang nilalabag na kautusan. Naririnig niyo yun? Yun ang ibig niya sabihin, wala siyang nilalabag na kautusan. Ang kanyang ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. At alam nating tama si Pablo doon. Ngunit, para naman sa paningin ng mga Hudyo, siya ay sumusuway. Ganito yung nangyayari dito. Para sa mga Hudyo, hindi sumusunod sa kasulatan si Pablo. Pero sabi ni Pablo, ako po ay may malinis na budhi. Ginagawa ko po ang sabi sa kasulatan. Sinasabi ko po kung ano po yung law ni God. No? Pero again, dahil sa mga paningin ng mga Hudyo, hindi sumusunod si Pablo, kung kaya in verse 2, makikita ninyo
na ipinag-utos ng pinakapunong paring si Ananias na hampasin ang bibig ni Pablo. Okay? Hampasin ang bibig ni Pablo. Naranasan niyo na yan? Nahampas yung bibig niya? Wala. Hindi niya naranasan yun. Okay Okay. Ipinag-utos ng pinakapunong pare na hampasin ang bibig ni Pablo. Ito po ay nagpapahiwatig na hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Pablo. Okay, yun yung yun yung pinapahiwatig nun. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Pablo na may malinis siyang budhi sa harapan ng Panginoon. Ngunit, pansinin niyo po kung ano ang sagot ni Pablo. Tingnan niyo po ang verse 3. Ano nangyari sa verse 3? Tahasang sinaway ni Pablo ang pinakapunong pari. No? Even to the point na binanggit niya na paparusahan siya ng Diyos. Di ba? Yung sabi niya sa pinakapunong pare, paparusahan ka ng Diyos. Ang dahilan nito ay dahil labag sa kautusan ang pinapagawa ng pinakapunong pare. Okay? Kung kaya, dito sa tagpong ito, makikita natin yung hypocrisy or pagiging hipokrito sa parte ng pinakapunong pare. Okay? Nakita niyo po yon? So Pablo is very clear, no? Sabi niya, paparusahan ka ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, hahatulan niyo ako, lilitisin niyo ako sa kautusan ng Diyos, pero ang hampasin mo yung bibig ko, nalabag naman sa kasulatan ng Diyos. So nakita niyo dito, ang ine-emphasize dito sa verse na ito is hypocrisy, mga kapatid. Hypocrisy. Pagkukunwari. Pagiging hipokrito. Alam ang tama pero hindi ginagawa. Yun po ang punto dito. Pero, sa pagpapatuloy natin in verse 4, anong nangyari sa verse 4? Mula sa mga taong nakatayo doon, no, sa himpilan, may nagsabi kay Pablo na nilalait niya daw ang pinakapunong pari ng Diyos. So parang may biglang sumigaw doon ba sa Gedli, "Uy, pinakapunong pari yan. Bakit mo pagsasabihan ng ganun yan?" No, parang ganun ang nangyari, no? At ang tugon ni Pablo, verse 5. Ano naging tugon ni Pablo sa verse 5? Pinapakita dyan sa verse 5 na hindi niya alam na si Ananias pala ang pinakapunong pari. Diba? Ito ay maaaring dahil si Pablo ay hindi palaging nasa Jerusalem. Why? Dahil sa kanyang missionary journey. Diba? Laging nasa missionary journey si Pablo. Bagaman, meron pong ilang scholars na nagsasabi na ang sinabing ito ni Pablo ay parang sarcastic daw, no? Dahil maaari daw na alam ni Pablo na si Ananias ang pinakapunong pari, ngunit pinapakita daw dito na nagsabi si Pablo ng ganon dahil ang pinakapunong pari mismo na dapat sana ay sumusunod sa kautusan or kasulatan ay siya mismong hindi sumusunod dito. Kasi nga, 'di ba, sabi nga ni Pablo, lilitisin niyo ako sa kautusan pero hindi na lumalabag kayo mismo sa kautusan. Parang ganun po. Gayunpaman, alinman sa dalawang interpretation ng tama, ang punto dito ay ang mapapansin natin. Anong mapapansin natin sa verse 5? Pag-acknowledge ni Pablo na tunay na hindi nararapat na laitin ang pinakapunong pare. Di ba? Sabi niya sa verse 5, let me read verse 5. Sabi niya, hindi ko alam mga kapatid na siya'y pinakapunong pari sapagkat nasusulat, huwag mong pagsasalitaan ng masama ang isang pinuno ng iyong bayan. Ibig sabihin, parang inaano ni Pablo na, ay nagawa ko yun kasi hindi ko alam. Kasi kung alam ko, hindi ko gagawin yun. Bakit? Sabi ng kasulatan. Yan ang pinapakita dito. Alam ni Pablo na hindi iyon nararapat. No? So again, the point in verse 5 is ang pag-acknowledge ni Pablo na tunay na hindi nararapat na laitin ang pinakapunong pare dahil gaya nga ng sabi niya dyan sa verse 5, ipinag-uutos ng kasulatan na huwag pagsalitaan ng masama ang isang pinuno ng bayan. And that rule can be seen in Exodus chapter 22 verse 28. Now, sa makatuwid po, binibigyang diin dito ang pananatiling tapat ni Pablo sa kasulatan. Nakita niyo yan? Sa lahat, no? In verse 1 to verse 5, it's all about faithfulness to the word. It's all about faithfulness sa kasulatan. Yan ang pinupunto ng tagpong ito. Sa maikling tagpong ito, mga kapatid, makikita natin ang dalawang bagay.
Two observations. Una, hindi lang mali at walang katarungan ang pagkadakip kay Pablo, kundi nilitis din siya ng may pagpapaimbabaw. Alam niyo yung pagpapaimbabaw? Hypocrisy. Okay, that's the first observation. Not only Paul was wrongly and unjustly captured, but he was also tried with hypocrisy. Okay? Pangalawang observation, inamin ni Pablo ang kanyang pagkakamali. No? Hindi siya naging mapagpaimbabaw. In other words, hindi naging hipokrito si Pablo. Hindi gaya ng pinakapunong pari. Sa halip, naging tapat si Pablo sa kasulatan. So ngayon, anong pinapahiwatig sa atin with those observation? Kung sa gayon, makikita natin dito na sa pagpapatuloy, no, na pagtaguyod ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, kasi when you read Acts, ito ay patungkol sa pagtaguyod ng Diyos sa iglesia. Lagi niyong tandaan yun. When you read Acts, lahat ng nangyayari dito ay pagtataguyod ng Diyos sa iglesia. And so, pinapahiwatig dito na sa pagpapatuloy na pagtaguyod ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, alam na natin na kasama doon ang pag-uusig sa kanyang mga lingkod. Hindi po yun taliwas sa ating mga kaalaman. Meron po talagang pag-uusig. At most of the time, ito ay magiging hindi makatarungan. Tandaan niyo po yan. No? Ang pag-uusig, most of the time ay hindi makatarungan. Ngunit, hindi ito dahilan, listen, upang ang mga lingkod ng Diyos ay bumaling sa kamalian. Okay? Bagaman ang pag-uusig sa atin ay walang katarungan, pero again, hindi yan magiging dahilan upang ang mga lingkod ng Diyos ay bumaling sa kamalian. Sa halip, ang pananatiling tapat sa kasulatan ang nararapat na kanilang tindigan. Tandaan niyo po yan. At dagdag pa dyan, makikita natin dito ang tunay at hindi tunay na mga lingkod ng Diyos. In this text, dito sa salaysay na to, makikita natin ang tunay at hindi tunay na mga lingkod ng Diyos. No? Hindi ito sa pagkakaroon ng title o posisyon. Tandaan niyo po yan. Being a servant of God, hindi yan patungkol sa title or posisyon, kundi sa buhay ng isang tao na nagahari ang Panginoon. At makikita ito sa pagsunod sa kasulatan. Kasi iyon ang patunay na may tunay na pananampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus na siyang tinutukoy ng kasulatan. Kaya po sa hapong ito po ang mensahe sa atin. Ang mga lingkod ng Panginoong Hesus ay hindi lang nangangaral at tumitindig sa totoong salita, kundi sa kanilang buhay, totoo din ang salita. Ulitin ko po, ang mga lingkod ng Panginoong Hesus ay hindi lang nangangaral at tumitindig sa totoong salita, kundi sa kanilang buhay, totoo din ang salita. Maiksi man, no? Pero ang maikling tagpong ito ay isinali pa rin ng banal na espiritu na maisulat, no? Kasi as I was preparing this, I was really wondering, anong purpose nito sa church? Ba't sinali pa to? Yung very short na na tagpo nito. Actually, I was supposed to preach until verse 11. Pero nung pag-aaral ko, sabi ko, may ibang pinupunto yung hanggang verse 5. And that's what we see right now. No? Well, again, maiksi man yung tagpong ito, pero isinali pa rin ng banal na espiritu. And what does it mean? Ibig sabihin nun, may mahalaga itong ipinapakita. May mahalaga itong itinuturo. At malinaw na ang binibigyang diin dito ay ang pagsunod sa kasulatan. Pagsunod sa kasulatan po ang point nito. Sinimulan ito ng pahayag ni Pablo. Anong sabi niya? Sabi ni Pablo, malinis ang kanyang budhi sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod siya sa kasulatan. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? At sinundan ito ng pagpuna niya sa pinakapunong pare na lumitis sa kanya ayon sa kasulatan, ngunit may pinagawa. Ano yung pinagawa?
Di ba? Hampasin. Yung bibig ni Pablo, nalabag naman sa kasulatan. Sa makatuwid, pagpapakita ito ng hindi pagiging totoo. No? O hindi pagsunod sa kasulatan na tinaguri ang pinakapunong pari na supposedly ay lingkod ng Diyos. Di ba? Pag sinasabi mong pinakapunong pari, supposedly, lingkod yan ng Diyos. At siya yung pinakaunang tao na ine-expect natin na sumunod sa kasulatan. Pero siya mismo ang lumabag. Hipokrito. No? At nagtapos sa pagpapakumbaba ni Pablo na inamin niyang mali ang kanyang nagawa dahil alam niyang sinabi sa kasulatan na hindi nararapat na pagsalitaan ng masama ang pinuno ng bayan. Bagaman hindi niya nalalaman na punong pari pala si Ananias, pero inacknowledge niya pa rin na mali nga iyong nagawa niya. Sa makatuwid ay pagpapakita ng pananatiling tapat ni Pablo sa pagsunod sa kasulatan kahit na mali din ang ginagawa ng pinakapunong pari. You see? Nakikita niyo yon? It's all about being faithful to the Word. Kaya nga po ang mensahe, ang mga lingkod ng Panginoong Hesus ay hindi lang nangangaral at tumitindig sa totoong salita, but kundi sa kanilang buhay, listen, totoo din ang salita. Naririnig po ba natin yon, mga kapatid? No? Tandaan natin, si Pablo ay dinakip, di ba? Dahil iniisip ng mga Hudyo na siya ay lumalabag at nagtuturo na hindi na nararapat ang pagsunod sa kasulatan. Yun ang dahilan. Yun yung hindi makita nung pinunong kapitan. Ano bang dahilan? Bakit gusto nilang patayin si Pablo? The reason is this. Kasi ang akala ng mga Hudyo, hindi sumusunod sa kasulatan si Pablo. Yun yung dahilan. No? Pero sa ating pag-aaral ng Acts, makikita natin na silang mga taong nag-aakusa noon kay Pablo ay nakikitang ang mga tunay na hindi sumusunod sa kautasan. Nakita niyo yon all throughout the narrative of Acts. Sila, di ba? Inuusig nila yung mga mananampalataya, inuusig nila si Pablo. Kinukulong nila dahil nga isip nila hindi sumusunod sa kasulatan. Pero, as the narrative goes by, sila pala yung mga hindi sumusunod sa kasulatan. Nakikita niyo po yan? No? Una, mali ang kanilang pagkaunawa ng kasulatan. Sila yung mga hindi sumusunod. Why? Una, sila ang may mali ang kanilang pagkaunawa ng kasulatan. Kaya ganun na lamang ang pagtanggi nila na si Jesus ang Mesaya. Di ba? Pangalawa, makikita natin ang kanilang pag-iimbabaw or hypocrisy. Dahil ang paraan ng kanilang paghuli kay Pablo ay walang basihan. Di ba? We've seen that sa previous chapters. At ang kanilang paghuli kay Pablo ay hindi rin totoo. At pati ang paglitis sa kanya ay taliwas din sa kung anong tinuturo ng kasulatan. Nakikita niyo yun? Di ba? Makikita natin dito na hindi sila masigasig sa katotohanan. That's one thing. Sa halip, sila ay naging masigasig para sa kanilang sariling pagkakakilanlan na nagdulot ng pagmamataas o pride sa kanila. You know what? Bakit ganun sila? Because of their pride. Tatandaan nyo, nang isalaysay ni Pablo ang kanyang depensa, di ba nagalit sila? Kailan? Nung sinabi ni Pablo na inutusan siya ng Mesaya na dalhin ang ebanghelyo para sa mga Hentil. That's the time na nagalit sila. Iyon ay pagpapakita ng hindi lamang pagtanggi sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan, kundi pagiging focus nila sa kaisipan na sila ang pinihiling bayan ng Diyos. That's what we talked about earlier sa ating Sabbath School. Akala nila sila yung superior. Why? Kami ang mga pinili ng Diyos. Di ba? Kaya nung narinig nila si Pablo na, sinugo ako ng Mesaya. Nadali ng ebanghelyo sa mga Hentil. Wala na. Batuin na natin to. Patayin na natin to. You see that? Di ba? Pero kung sila nga ang tunay na piniling bayan ng Diyos, listen, sila sana ang nakikitang sumusunod ng tunay sa salita ng Diyos. Ulitin ko po kasi meron itong pahiwatig sa atin.
Kung sila nga ang tunay na piniling bayan ng Diyos, sila sana ang nakikitang sumusunod ng tunay sa salita ng Diyos. Di ba po? Pero dito sa tagpong ito, mas naging malinaw kung sino ang tunay na lingkod. Dito sa tagpong ito, mas nakita natin kung sino ang tunay na lingkod. Kung sino ang tunay na kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Iyon ay kung sino ang tunay na sumusunod sa kasulatan. Naririnig niyo po yon? Hindi ang sariling kapakanan o sariling kagustuhan ang nasusunod, kundi kung ano talaga ang sinasabi sa kasulatan. At sa tagpong ito, malinaw kung sino ang taong iyon. Sino? Ang taong iyon ay si Pablo. Makikita natin dito kung sino talaga ang tunay na may hawak ng salita ng Diyos. Makikita natin dito kung sino talaga ang may tunay na relasyon sa Panginoong Hesus. Makikita natin dito kung sino talaga ang naglilingkod ng tapat. Makikita natin dito kung sino talaga ang nagpapakita ng totoong salita sa pamagitan ng pagiging totoo ng salita sa kanyang buhay. At iyon ay si Pablo. Bakit? Sino ba si Pablo? Sino ba si Pablo? Well, siya lang naman yung rebelde at masigasig na kinakalaban ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pag-usig sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. That is Pablo. That was Pablo. Ngunit, listen, nung panahong nagpakita sa kanyang Panginoong Hesus, nung panahong niligtas siya ng Panginoong Hesus, nung panahong ipinagkaloob sa kanya ang biyaya at awa ng Panginoong Hesus, nung panahong naging malinaw at tama na ang pagkaunawa niya ng salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesus, doon at doon siya binago ng Panginoong Hesus. Nakita niyo po yan? At tunay na nakita natin yon sa buhay ni Pablo. Bawat isa sa atin, nakita natin kung ano ang naging buhay ni Pablo simula nung araw na iyon. Nasubaybayan natin yun. Nasubaybayan natin yung buhay ni Pablo. Nakita natin na totoo ang pagliligtas ng Panginoong Hesus kay Pablo sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang buhay. Siya ay naging tapat sa kasulatan. Siya ay naging masunurin at nagpasakop sa kalooban ng Panginoong Hesus. And you know what is one proof na totoo yon? Isa sa patunay nun ay ang kanyang pagkakadakip at pagharap sa hindi makatarungang paglilitis na ating binabasa ngayon. Even this very narrative, itong salaysay na binabasa natin is a proof na siya ay naging tapat sa salita ng Diyos. Ito yung isang proof na siya ay nanatiling nagpapasakop sa Diyos. Ngunit, hindi niya ito tinanggihan. Kahit na hindi makatarungan, kahit na walang tamang basihan, hindi niya yun tinanggihan. Hindi niya ito tinakbuhan. Bakit? Bakit? Kasi alam niya na ito ang kalooban ng kanyang Panginoon at siya ay sumunod dito. Kita niyo yun? Yun yung nangyari sa salaysay na ito. Pablo knew it was unfair. Unfair yun. Di ba? Napaka-unfair. Pero tinanggap niya. Sinunod niya. Bakit? He knows eh. He knows na yun ang kalooban ng kanyang Panginoon. Naririnig niyo po yun, mga kapatid? Tunay po. It is one proof na ang mga lingkod ng Panginoong Hesus ay hindi lang nangangaral at tumitindig sa totoong salita, kundi sa kanilang buhay, totoo din ang salita. At ito ay napakahalaga sa pagtataguyod ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Tapat siya sa kanyang sinabi na itatayo niya ang kanyang iglesia.
At patuloy itong nangyayari hanggang ngayon. Pero dapat nating makita, mga kapatid, na ginagawa ng Panginoong Hesus ito sa pamagitan ng mga tapat na mga lingkod niya. Ulitin ko po, patuloy po. What happened dito sa Acts? Sa pagtataguyod ng Panginoong Hesus sa iglesia niya, patuloy na nangyayari yon sa kasalukuyang panahon. And what we must see right now is ginagawa iyon ng Panginoon. Listen, sa pamagitan ng mga tapat na mga lingkod niya. May adjective po, tapat na lingkod. Hindi lang lingkod, tapat na lingkod. Mga lingkod na hindi lang naghahayag ng totoong salita, kundi mga lingkod na hayag din sa kanila ang totoong salita. Naririnig niyo yun? Kasi kung alam lang natin ang salita, ngunit hindi naman ito totoo sa ating buhay, katulad lang tayo ng mga Hudyong umaakusa kay Pablo. Kung alam natin ang salita, pero hindi naman nagiging totoo sa ating mga buhay, mas masahol pa tayo sa pinakapunong pari na si Ananias. Kita niyo yun? Very amazed ka kay Pablo, no? Wow! Wow! Pero mas masahol pa pala tayo sa pinakapunong pari. Tayo ay magiging kahihiyan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ang alam natin ang salita, ngunit hindi ito nagiging totoo sa ating buhay, hindi tayo karapat-dapat sa paglilingkod. And we must face that truth. Only the faithful God will use. Gustong-gusto nating sabihin lagi na, salamat sa biyaya ng Diyos, ligtas ako. Gustong-gusto nating sabihin, higit na dakila ang aking mga kasalanan, pero ang awa ng Diyos ay masigit pa. May kanta pa nga tayo, di ba? Ano yan? My sins, they are many, but His mercy is more. Sarap kantahin, ha? O kaya, gustong-gusto natin sabihin, tapat ang Diyos kahit na hindi ako tapat. Minsan, paiyak-iyak pa tayo. Kahapon, may nabasa ako. Sabi doon, true repentance is not when you cry. It is when you change. No? Well, wala naman pong mali sa mga ito. Tama naman yun. Pero kailangan nating tanungin, naunawaan ba natin ng totoo yung mga salitang sinasabi natin? Naunawaan ba talaga natin yun? Kasi kapatid, kung pinapasalamatan natin ang Diyos sa kanyang biyaya na naligtas tayo, kailangan nating maunawaan na kung kiniklaim natin ito na totoo, dapat lumalago tayo at namumuhay tayo ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Bakit? Kasi, listen, bunga ng biyaya ng Diyos na pinasasalamatan mo, ang pamumuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. You see? If gustong-gusto mong magpasalamat sa Diyos sa biyaya niya, ikaw ay ligtas, then you must understand na yung buhay mo ay dapat na mamuhay ng matuwid, may katinoan, at banal sa kasalukuyang panahon. Why? Kasi bunga nga yun ng biyaya ng Diyos na pinagpapasalamatan mo, na gustong-gusto mong pagsalamat. Kung pinapasalamatan natin ang Diyos dahil masigit na dakila ang kanyang awa kaysa sa ating pagkakasala, kailangan nating maunawaan na kung kiniklaim natin na totoo ito, dapat nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Dapat tumatalikod tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil ang kabutihan, ang pagtitiis, ang pagtsatsaga, sa makatuwid ang awa ng Diyos sa atin, ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Hindi nyo ba alam yun? Romans 2:4.
God's mercy will result into repentance. Hindi nyo ba alam yun? So, kaya kung pasalamat tayo na, oh, my sins are many, but your mercy is more, that must move us to repentance. Basahin niyo yung Romans 2:4. Kung pinapasalamatan natin ang Diyos dahil tapat siya kahit na hindi tayo tapat, kailangan nating maunawaan na kung kiniklaim natin na ito ay totoo, dapat lumalago tayo sa kabanalan at namumuhay ng walang kapintasan hanggang sa dulo. Bakit? Kasi ang tapat, ang sa atin ay tumawag, ay tapat ding gagawa sa ating buhay ng mga ito. 1 Thessalonians 5:23-24. Yung pagpapabanal, yung pamumuhay ng banal at namumuhay ng walang kapintasan hanggang sa dulo. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5:23-24? God is faithful and He will do it. So kung sasabihin mo na, Lord, salamat kasi tapat ka kahit ako hindi tapat. You must understand that His faithfulness will result into your holiness. His faithfulness will result into your sanctification. Because tapat nga siya eh. Nakikita niyo po yun? Sometimes we use words para pampalubag loob, para mapatuloy tayo sa kasalanan without knowing na yung very words na iyon must lead us to repentance and holy life. Nakikita niyo po yun? Mga kapatid, nawa ay maunawaan na natin ngayon ang salita ng Diyos. Yun yung prayer natin lagi, that we may understand God's Word. At kapag sinasabi ko pong maunawa ng salita, hindi lang ito patungkol sa pagkaalam. Ang totoong pagkaunawa sa salita ay ang pagiging totoo nito sa ating mga buhay. You only understand truly the Word of God if it becomes true to your life. Kasi totoo ang Diyos na buhay. Malalaman mo na totoo kang lingkod ng Diyos kung totoo kang naglilingkod sa Diyos. Naririnig niyo po yun? Malalaman mo na totoo kang naglingkod ng Diyos kung totoo kang naglilingkod sa Diyos. Malalaman mong totoo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus kung totoong namumuhay ka sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Malalaman mong totoo kang Kristiyano kung totoo si Kristo sa buhay mo. Kaya nawa, magpakumbaba na tayo at tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi magiging tunay lang ang pagtawag natin sa mga tao na manampalataya sa Panginoong Hesus kung tayo mismo ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung tayo ay maglilingkod sa pagtataguyod ng iglesia ng Panginoong Hesus, siguraduhin muna nating kabilang tayong tunay sa tinataguyod na iglesia ng Panginoong Hesus. Naririnig niyo po yun? Kasi ang iglesia ng Panginoong Hesus ay natataguyod sa pamagitan ng totoong salita na dinadala at pinapahayag ng kanyang mga lingkod. Nasa kanilang buhay ay nakikitang totoo din ang salita. Nawa tayo ay Pablo at hindi punong paring si Ananias. Nawa tapat nating pinapamuhay ang kasulatan sa kabila ng oposisyon. Hindi yung salungat ang pinapamuhay sa kasulatan bagaman may posisyon. Tandaan natin, ang mga lingkod ng Panginoong Hesus ay hindi lang nangangaral, tumitindig, nakakaalam, nakaka-recite, nakaka-memorize sa totoong salita, kundi, pakinggan niyo po, sa kanilang buhay, totoo din ang salita. Sa pagtatapos, nakita natin sa maiksing tagpong ito ang kaibahan ng dalawang uri ng tao na parehong may hawak ng kasulatan. Ang isa ay ginagamit ang kasulatan para sa sariling kapakanan.
Ang isa naman ay ginagamit ang kasulatan para sa kapakanan ng kanyang Panginoon. Nakita natin ang dalawang uri ng tao na nagsasabing mga lingkod ng Diyos. Ang isa ay sumasalungat sa kasulatan, ang isa naman ay nananatiling tapat sa kasulatan. Ang isa ay hipokrito, mapagkunwari, ang isa ay nananatiling malinis ang budhi. Kaya malinaw kung sino ang tunay na naglilingkod sa Panginoong Hesus. Sila ay hindi lang nangangaral at tumitindig sa totoong salita, kundi sa kanilang buhay, totoo din ang salita. At napaalalahanan din tayo na ang tapat na Panginoong Hesus ay patuloy na tinataguyod ang kanyang iglesia sa pamagitan ng mga tapat na lingkod. Ibig sabihin, tinataguyod ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia sa pamagitan ng mga lingkod na tunay ang salita sa kanilang mga buhay. Hinding-hindi niya gagamitin ang mga mapagkunwari, mga mapagpaimbabaw at mga hipokrito. Sa katunayan, sila ay lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, gaano katotoo ang salita ng Diyos sa buhay mo? Nakikita ba ang katapatan mo sa kasulatan? Nakakapagbigay karangalan ba sa Panginoon ang buhay mo o kalapastanganan sa pangalan niya? Mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoong Hesus, tapat niyang gagawing totoo sa buhay ng kanyang mga tao ang kanyang salita. That's what I believe. At yun ang sinasabi ng salita. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, it's very disheartening and discouraging. This past month, no? Pero sa biyaya ng Diyos, pinakita niya kung sino ang faithful. Siya yung faithful. And that, tapat niyang gagawing totoo sa buhay ng kanyang mga tao ang kanyang salita. At yun ang pinangahawakan ko po dito sa iglesyang ito. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig ang tunay na may pandinig. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa tagpong ito ng pagpapakita na hindi ka nalilinlang ng kahit na sino man. You know our hearts, O Lord. At salamat din dahil pinakita mo sa amin na makikita din namin iyon sa aming buhay. Kaya nawa, Panginoon, kung amin pong buhay ngayon ay namumuhay ng tahasang magpagkukunwari, tahasang sinusunod ang aming kagustuhan, I pray, Lord, na magbigay ito ng takot. Magbigay ito ng godly sorrow na siyang magbubunga ng repentance. I pray, Lord, na bawat isa sa amin ay tunay nga na lingkod mo. Sa biyaya mo, O Diyos, ay hubugin mo ang aming mga buhay na maging tapat, totoo, sa pamagitan ng pagiging totoo ng iyong salita. Na sa amin, naluluwalhati po ang iyong pangalan. At patuloy na natataguyod ang iyong iglesia. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at